tayo pumunta dito sa chapter 985, mag-recap nga muna tayo sa nangyari last chapter. Dito nga sa last chapter, nakita natin na nagsama-sama na yung may mga matataas na posisyon sa Beast Pirates. Para nga sa napipintong execution ni Momonosuke. Sa last chapter nga rin, finally, nagpakita na rin sa ating lahat sila Robin at Jinbei. At nakita nga rin nating nasa platform na rin sila kung nasaan itong si Momonosuke. And ang huling pangyayari nga sa last chapter, finally, nalaman na rin natin na babae pala yung anak ni Kaido na si Yamato. At sinabi nga rin niya kay Luffy na naaalala niya si Ace sa katauhan netong si Luffy. So game, mapunta na tayo dito sa chapter 985. Sa unang page nga, nakita natin dito yung appearance ni Kanjuro. Hinarang nga niya yung puwersa netong mga Scabbards at sila Izu. At dito sinabi nga ni Kanjuro na ine-expect na daw niya na dito talaga dadaan itong mga Scabbards. At medyo nagulat nga rin siyang makita ulit itong si Izu. Sa kabilang banda naman sinabi nga ni Raizo na pakawalan daw ni Kanjuro si Momonosuke. At dito kinwento na nga ni Kanjuro kung paano niya binugbog itong si Momonosuke. Nagtangka palang tumakas si Momonosuke sa kanya gamit yung nakita niyang kutsilyo. At nung time na sinaksak ni Momonosuke si Kanjuro sa kamay, doon na daw yung time na nagalit ito. Kaya naman binugbog niya si Momonosuke. Even though ganun yung nangyari sa pagmumuka netong si Momonosuke, hindi pa rin natin matatawaran yung tapang niya. Kasi kung maaalala nyo nga, nung time na dinakip siya ni Kanjuro, bakas na bakas sa mukha niya yung takot. Kaya para sa akin, sign lang yan na medyo nagiging matured na si Momonosuke. Anyway, sinabi nga rin ni Kanjuro sa mga Scabbards na nalalapit na nga daw yung katapusan ng bloodline ng mga Kozuki. Dahil nireveal niya nga sa mga Scabbards na i-execute na daw si Momonosuke. Ilang minuto na lang daw simula sa oras na to. At nung narinig nga lahat ni Kikunojo yung mga pinagsasasabi netong si Kanjuro, agad kumulo yung dugo neto. Kaya naman pinagbantaan niya si Kanjuro na papatayin niya daw to mismo. Sa next panel naman nakita nating biglangang sumugod itong si Kikunojo kay Kanjuro. And obviously yun na nga yung naging hudyat para sa labanan ng magkabilang panig. Sa next panel naman nakita nating napansin ni Nekomamushi yung paa ni Inuarashi na parang may espada na. Gaya na lang nung mga espada sa paa ni Golden Lion Shiki. At dyan na nga naputol yung panel. Sa next page naman ito na nga yung continuation sa huling scene last chapter. Nakita nga natin dito si Yamato na sinasabing alam niya na kapatid ni Ace itong si Luffy. At dito nagbabadya na nga si Yamato na sumama sa paglalakbay ng Straw Hat Pirates. Ang reaksyon nga lang ni Luffy sa mga sinabi netong si Yamato as usual, alam naman natin na medyo mahina makapick up si Luffy. Kaya sinabi nga lang niya na hindi daw magiging si Oden itong si Yamato. Dahil magkaiba nga daw sila. At isa pa gustong gusto daw ng mga tao itong si Oden. Kaya malabo daw siyang maging si Oden. Pero pinaliwanag nga ni Yamato kay Luffy na aalis na daw dapat siya noon kasama si Ace. Pero dahil nga daw sa handcuffs na suot-suot niya, hindi niya yun magawa. Dahil simula nga daw 8 years old pa siya, pinapahirapan na daw siya ng tatay niyang si Kaido. At yung suot-suot niya daw na handcuffs, sasabog daw yun once na lumabas siya ng Wano. At dito gumawa na nga ng agreement si Luffy. Sinabi nga niya kay Yamato na kapag tinanggal niya daw yung handcuffs niya, dapat daw tulungan niya sila para talunin si Kaido. At syempre pumayag naman si Yamato sa gusto ni Luffy, since yun rin naman talaga yung goal niya simula noon pa. At bigla na nga lang naputol yung usapan nilang dalawa dahil may announcement ngang nagaganap. At nung narinig nga yun nila Luffy, agad silang tumingin kung nasaan nila naririnig yung announcement na yon. At dito nakita nga nila sa isang malaking screen si Kaido. Pinapaliwanag nga ni Kaido sa lahat ng tao na nasa Onigashima na wala na daw yung 7 Warlord System. Meaning daw nun confident yung mga Marines sa bago nilang lakas para matapatan yung puwersa nila. Kaya naman sinabi ni Kaido na wag daw silang mag-alala sa mga Marines dahil mas lumakas nga daw yung puwersa nila ngayon. Dahil kaalyado na nga nila ngayon yung Big Mom Pirates. At dito sinabi pa nga ni Kaido na hahanapin rin nila yung mga ancient weapons. Syempre pag sinabing ancient weapons, alam naman nating kabilang dyan si Shirahoshi, 'di ba? Kasi siya nga yung Poseidon. I'm sure kapag na-realize ni Luffy na ancient weapon rin tong si Shirahoshi at isa si Shirahoshi sa mga tinutukoy ni Kaido, panigurado, mag-iinit tong si Luffy. Pero as usual, wala na sa utak ni Luffy yon dahil kilala naman natin si Luffy, 'di ba?
Anyway, sa next panel naman nagpakita na nga finally si Big Mom. At syempre suot-suot niya nga yung matagal na nating hinihintay na kimono niya. Pero hindi nga lang yung appearance ni Big Mom ang nakakagulat dito. Dahil nakita rin natin sa isang panel sila Nami at Carrot. Napansin nga rin to ni Robin. Kaya masyado siyang nag-aalala. Sa ibabang panel naman nag-usap na rin sila Kaido at Big Mom. At dito sinabi nga ni Big Mom na sakto lang daw yung appearance niya. At sabay nga nilang sinigaw na kapag magtutulungan daw silang dalawa mapapasa kanila yung One Piece. At dito nagkasiyahan na nga yung lahat. Sa next page naman ito na yung hinihintay nating lahat. Dito nga sinigaw na ni Kaido yung magiging plano niya. Pinapili nga ni Kaido yung mga tagasunod ni Orochi. At dito ipinaliwanag nga niya na napakagandang kuta nga daw ng Wano. Since napapalibutan nga daw to ng mga waterfalls. Kaya sobrang hirap na makapasok dito. Sinabi nga rin ni Kaido na kapag dinagdagan daw nila yung mga factories nila ng armas at gawing trabahador yung mga taga Flower Capital panigurado daw na mas lalakas yung Wano. Bali nung narinig nga ni Orochi yung sinasabi ni Kaido agad tong hindi sumang-ayon dahil teritoryo nga ni Orochi yung Flower Capital at siya lang daw yung pwedeng mag-utos sa mga tao doon. At bago pa nga matapos si Orochi sa sinasabi niya agad hiniwa ni Kaido yung liig netong si Orochi, syempre gamit yung espada ni King. At dahil sa ginawang yun ni Kaido obvious naman nagulat ang lahat ng tao na nakasaksi sa ginawa niya. At dito binigyan nga lang ni Kaido ng 5 segundo yung mga tao ni Orochi para magdesisyon kung kakampi ba sila sa kanya o hindi. So kung hindi nga daw sila kakampi sa kanya mamamatay sila dahil lalabanan daw sila ng mga tao ni Kaido. Anyway, in-announce nga rin ni Kaido na yung bagong pangalan daw ng Wano New Onigashima. At maganda na nga daw yung mga tauhan niya dahil malapit na nga daw maganap yung pinakamalaking gera sa mundo. At dito in-announce nga rin niya na yung anak daw niyang si Yamato ang magiging bagong shogun ng New Onigashima. Sa kabilang banda naman napansin nga ni Luffy sa screen etong si Momonosuke. Kaya naman dali-dali nga tong pumunta kung nasaan yung lokasyon ni Momonosuke. At dyan na nga natapos yung chapter 985. So analysis naman tayo sa mga pangyayari dito sa chapter na to. Unahin na nga natin dyan yung pag-a-announce ni Kaido sa pagiging bagong shogun ng anak niyang si Yamato. Meaning ito yung tinutukoy ni Kaido na malaking announcement daw regarding sa anak niyang si Yamato. Bali rejected o mali na kaagad yung theory ng iba na yung i-a-announce daw nitong si Kaido yung patungkol sa anak niya na magpapakasal kay Big Mom. So mali na kaagad yung theory na yan. Yung biggest war in the world naman na tinutukoy ni Kaido gaya nga ng sabi ko sa last video natin ito yung tingin kong hinahanap-hanap ni Kaido o magsasatisfy sa kanya. Dahil tingin ko nga hindi na naranasan ulit ni Kaido yung laban na katulad nung time na nagkatapat sila ng Roger Pirates. Kumbaga sa ganung way gustong mamatay ni Kaido. Sa case naman ng paglalaban na itong sila Kikunojo at Kanjuro, nakita nga natin sa last panel na may dugong umaagos sa espada ni Kikunojo. So pwede nating sabihin na nakakalamang sila sa laban na yan. Pero ang pinaka nakakapagtaka nga dyan, bakit wala sila Trafalgar Law at Barco da Phoenix sa labanan na yan? So possible na pinuntahan nga nila talaga yung anino na nakita ni Marco sa dagat. Or pwedeng dumiretso na nga sila sa platform kung nasaan si Momonosuke. Anyway, sa part naman na itong sila Luffy at Yamato, kapansin-pansin nga sa last panel na may nagko-contact na sa Flying Six Headliners. I'm sure bago pa makapunta itong sila Luffy at Yamato sa lokasyon ni Momonosuke, may haharapin muna silang miyembro ng Flying Six Headliners. And malamang 3 lang yung possible na makakaharap ni Luffy. Eto nga sila Page 1, Ulti, or si Who's Who. Bakit pwedeng si Who's Who? Dahil ilang chapters na nga rin yung nakakalipas simula nung huli nating makita itong si Who's Who. So possible na baka siya yung tumapat kila Luffy. All in all napakasiksik at napaka-intense ng chapter na to para sa akin compare sa mga nakaraang chapters. Dahil busog talaga tayo sa information dito. Dahil hindi nga lang yung pagputol sa liig ni Orochi yung naging highlights sa chapter na to. Dahil yung tapatang Kikunojo at Kanjuro, pati na rin yung appearance ni Big Mom at yung pagtutulungan nila Luffy at Yamato, highlights rin to sa chapter na to. Bali ang prediction ko naman sa next chapter, unahin na natin yung kakasabi ko lang na pwedeng may makatapat nga sila Luffy at Yamato na isa sa Flying Six Headliners. Since nakita nga natin sa last panel na may nag-report na kung nasaan itong si Yamato. Malamang sa next chapter rin ipakita na sa atin kung nasaan na talaga itong sila Trafalgar
Garlo at Marco the Phoenix. Since wala nga sila sa time na dumating si Kanjuro, napipredict ko rin next chapter na baka buhay pa nga tong si Orochi at baka itakbo siya kung saan man ng isa sa mga tauhan niya. Pwedeng si Fukurokuju since magaling nga sa ninjutsu itong tao na to at siya nga daw yung greatest rival ni Raizo noon. Pwede niyang itaka si Orochi dyan dahil pwede ngang buhay pa si Orochi since yung devil fruit nga niya ay yung Hibi-Hibi no Mi na nakakapag-transform into 8-headed snake. At gaya nga ng sabi ko sa last video natin, hindi worth it para sa akin kung si Kaido yung papatay kay Orochi dahil mas masasatisfy yung mga manonood o tayong mga fans ng One Piece kung yung mga Scabbards or si Zoro mismo ang kukuha ng buhay ni Orochi. And that's it. Yan ang chapter review natin patungkol sa latest chapter ng manga na chapter 985. Bali next chapter daw probably ilalabas next week pa. So malamang sa malamang manga break next week. Pero usap-usapan pa lang yan kaya hindi pa yan official. Anyway, kung sakaling na-enjoy nyo naman tong video na to, wag ka lang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.